Oo, siyempre mainit na mainit nga yung ano, yung kay Guanzon, kay Bing Guanzon ano. Kasi kahapon medyo bitin yung ating kwentuhan tungkol diyan. Pakikita natin yung mismong balita ng TV kasi inaano to tinitwist. Tinitwist ito eh. Uy, ba't wala ako? Wait lang Oh, tinitwist kasi itong ano na ito, itong tawag din eh. Oh, yan. Tinitwist itong istorya na ito. Sinasabi na si Bing Guanzon daw walang modo, mata pobre. Oh, ito nga si Llamas nakikiepal pa kesyo bumaba daw yung self-esteem niya. Wala daw siyang Rolex at saka wala daw siyang Gucci. Putang ina mo, problema mo na yan. Kung wala kang Rolex, wala kang Gucci, tapos mayabang kang putang ina mo ka, problema mo yan. Kasi dito, ang issue dito, sinabihan si Guanzon na wala ka bang pera? Wala kang pambili ng mask? Puta, ininsulto mo yung tao may pera yung tao. Naka-Dior na bag yung tao. Oo, naka-Gucci na sapatos yung taong ininsulto mo. Tas ikaw putang ina mo, naka-plastic bag ka lang kung makapag-asta ka sa akin. Hindi ba nakikita nyo dito pag minamata tayo, pag minsan nagfe-Facebook live tayo, minamata tayo, anong ginagawa natin? Finiflex natin kung ano yung meron tayo. Bakit? Kasi minsan yung mga putang inang niya, mahilig manita, yung mga putang ina niya na mahilig maliit sa tao, yun yung mga walang pera. Yung mga putang ina makapagyabang ng kanilang mga visa, single entry naman. Pukin ang ina nyo. Yung makapagyabang ng kanilang mga travel abroad, hindi naman sila ang gumasta, ibang tao. Ina nyo, ang yayabang ninyo. Napakayayabang, tapos wala namang mga sinabi sa buhay. Ganyan kasi dito sa Pilipinas Minsan dito sa Pilipinas yung mapangmata, sila pa yung mga dukha. Oh, di ba marami akong mga ganyang kilala. Putsang ina, nakapunta lang sa ibang bansa, akala mo ang laki-laki ng ginastos doon. Putang ina, nakitulog lang naman sa kakilala. Kaya nga ako, every time na may nagyayabang sa akin, putya, pinakikita ko na tangina ninyo, hindi tayo level. Hindi tayo magkakapareho. O ako, dito sa sa Japan, alam nyo ba magkano ang per night sa hotel ko? 10,000. Discounted pa yun Naghahanap ako ng mura, yun ang pinakamura kong nakita. Mantakin mo, 10,000 per day na hotel for 30 days. Magkano yan? Puta, hotel ko pa lang 300,000 na. Just because I want to really enjoy. Dahil gusto ko, dahil deserve ko man to. Nagtrabaho naman ako ng isang buong taon, ng masipag naman ako, and deserve ko naman na pasayahin yung puso ko. Life is short. Mamaya mo, bukas at may mangyari sa yung masama o nasan nangyari dun sa mga pinaghirapan mo. Hindi mo man na-enjoy, di ba? So tayo ganun, nag-iipon tayo hindi para magbakasyon ng tipid. Pag nagbakasyon ako, talagang bakasyon. Nung nagpunta ako diyan nung nagpunta ako ng Europe, imaginein mo nung nagpunta ako ng Europe, sagot ng SMNI yung pamasahe ko. Sagot ng SMNI yung hotel ko. Alam nyo ba na gumastos ako ng 1,000,000 pa dyan? Hindi naman. Close to 1,000,000. At least 700K. Ganun pa rin ang ginastos ko. Samantalang, kaya nga sabi ko sobrang mahal talaga ng Europe Pero what I'm saying is, alam mo yun yung, ikaw, you're trying your best para at least ma-feel mo na you're okay, ma-feel mo na you are blessed, at yung lahat ng mga blessings mo kahit papaano, ini-enjoy mo. Tapos biglang may isang tao, mangmamaliit sa'yo. Putsang ina, naka-boss kang t-shirt, tapos yung nangmamaliit sa'yo, naka-bench. Diba? Yung nangmamaliit sa'yo, naka-G-Shock, tapos putang ina, ikaw naka-Rolex, nakaahon ka na sa kahirapan, tapos putang ina, minamaliit ka ng isang mahirap. Magwawala ka talaga, diba? Ipaparamdam mo talaga sa kanya na putang ina ka, wag kang mayabang. Nakahanap ka ng katapat. Hindi ba? Kaya maraming mga nagsasabi na wala daw modo. Hindi. Putsang ina, lahat ng tao mawawalan ng modo kung mamaliitin ka ng mas maliit pa sa'yo. Lalo na sa sariling bayan mo. Isa pang foreigner. Sabi ko nga sa'yo, kahit gaano kalaki yan, alam mo, nung ako'y nasa Rotterdam, nung ako'y nagtatrabaho pa doon, putang ina, nakikipagsuntukan ako araw-araw sa Egoy. Wala akong pakialam. Basta dala-dala ko yung dala-dala ko yung itlog ko.
Kahit saan ako magpunta, kahit dito mapaaway ako diyan, makikipagsuntukan ako diyan, kahit mapauwi ako bukas din Wala akong pakialam, di naman ako taga rito, taga Pilipinas ako Ganyan din ako, makikipag-away din ako. So sa ano na ito, sa ang daming mga dilawan tae, sabi ko nga sa inyo, na-expose talaga ng todo-todo yung mga dilawan tae dito. Kasi yung mga dilawan tae galit sa China Galit sa China, galit sila sa Chinese, o kita mo, galit sa China si Bongbong Marcos at administrasyon niya. Dinidemonize na yung China. Anong ginawa ni Bongbong Marcos doon sa Bukana Bridge? Inangkin niya yung trabaho na wala naman siyang ginawa, nagawa ng China. Dinonate ng China, China ang nagawa ng proyekto, pero inaangkin niya. So, putang inang yan. Galit siya sa China, pero nagnanakaw siya ng gawa ng China. Yan nga yung sinasabi natin nagalit na galit kayo sa China, putang ina ninyo, lahat ng mga made in China nyo nagamit, itapon nyo. Diyan yun lumalabas. Dahil mga ipokrito kayo. Ngayon, itong mga dilawan tae, ito si Llamas, at ito si Jam Maligno, putang inang yan, inaano nila si Guanzon, putang inang nyo, miski ako ganyan din, baka nga sinapak ko pa yan buti nga si Guanzon, dinaan niya lang sa legal Abogado yan, you know you're right, di ba? Matapang man yan si Guanzon, makikipagsuntukan yan sa lalaki din yan so pag minaliit mo yan siya, lalo na sa sarili niyang bayan, sa lugar niya pa, mantakin mo, taga dyan siya, sa Rockwell. Taga dyan siya sa Makati, kilala niya yung mga tao dyan, lagi-lagi siyang nandiyan dyan, biglang may dayo, tapos yung dayo magyayabang. Putang ina, sa amin barangay, dyan sa amin sa Cubao, pagka hindi ka taga dyan, ang yabang mo, putang ina, huling gabi mo na dyan. Bubugbugin ka talaga ng mga tao dyan. Ganun din, pag pumunta ka sa basketballan namin, kami ang may-ari ng basketballan dyan. Pagdating mo dyan, maninira ka ng mga player sa barangay namin, putang ina mo, babasagin ang mukha mo talaga. Hindi pwede yan. Kapag kadayo ka dyan, hindi ka taga dyan. Panggap, alam niya kasi, itong tarantadon to, alam niya na yung lugar na yan, pasyalan ng mga mayayaman. Pumunta sila dyan, bumili sa Crate and Barrel, putang ina ka, sa Crate and Barrel ka lang bibili ng mga gamit mo, ang yabang-yabang mo. May dala-dalang plastic bag, tapos mangmamatakan ng tao, nagkamali siya. Tsaka isa pa, mamatahin mo, matanda. Hindi ba? Tsaka pagsasabihan mo, matanda. Wala kang modo. Sabihan mo yung matanda na, umuubo ka, ba't di ka nalang umuwi? Putangin na mo, nanay ba kita? Putangin na ka, hindi ko naman kinuha yung pananggasolina kung papunta rito sa'yo. Bakit mo ko uutusan? Hindi nga kita pinakikialaman, hindi nga kita kilala Sabi ko, sa akin nangyari to, putangin na, malaking problema talagang kakaharapin nitong kupal na ito so ang daming mga linis-linisan. Ngayon, kumakampi sila dito sa Chinese. Na half Chinese ba to? Chinese ba to? Ewan ko. Ibang lahi, kumakampi sila dito sa incheck na ito. Dito sa away na ito. Akala ko ba yung mga dilawan tayo, yung mga loyalista galit sa China? Bakit kumakampi kayo ngayon dito sa Chinese? Bakit yung kababayan nyo na binastos ng Chinese, dahil kalaban nyo sa politika, putang ina ninyo, mas inaano nyo, mas pinapaboran nyo pa yung kalaban nyo sa politika. Yung kalaban nyo sa politika kaysa dun sa Pilipino. Hindi ba? Putang nasa ng pagiging makabayan nyo. Kaya nga sabi ko nga talaga, itong mga dilawan tae at saka itong mga loyalista, putang ina, mga bobo talaga yan. Yung mga utak niyan, putya, inaagiw na talaga. Kasi ako, kahit na siguro, halimbawa, si Riz Ontiveros, ginanito, dyan, ng ibang lahi, I would defend, and I will defend Riz Ontiveros. Why? Tangina, you will never take sides with the outside of your family. 'Di ba? Ganun yun kahit na ito kapatid mo, kagalit mo yan, pag may kaaway yung kapatid mo, putya, kaaway mo rin yan. Ganun yan, magkakamag-anak tayo, isang lahi tayo, tapos kakampi kayo sa ibang lahi. Ulul. Ganyan din naman kayo sa China at saka sa Pilipinas, hindi iba na ang usapan kapag ka-teritoryo na yung pinaglalaban. Lalo na kung wala ka namang alam dun. Iba ng usapan kapag tao sa tao na. Chinese na tao, Pilipino, sa bayang Pilipinas, tapos binubugbog tayo dito mismo sa loob ng Pilipinas. Ibang usapan yun. Pero yung dyan nangyayari sa labas, usapang political yan, leave it to the experts. Leave it to the experts. If you don't know anything about it, don't talk about it. Plain and simple. Di ba? Hindi ka naman diplomat, hindi ka naman tawag dito, foreign relations scholar. Di ba? Foreign policy scholar, di ka naman, wala kang karapatang magsalita dyan. Pero ibang usapan dito, hindi na to
Normal na agawan lang sa disputed na isla diyan sa South China Sea, Southwest Philippine Sea, kung ano man tawag niyo diyan. Ito dito na sa Pilipinas, sa neighborhood mo, merong tao hindi taga doon tapos nag-aastang may-ari. O, papalag ka. Hindi Diyan tayo kilala mga Pilipino, papalag tayo. O, pakinggan natin tong balitang ito. Viral si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon matapos makunang nakikipagtalo sa umano'y mag-asawang Chinese habang nasa mall. Sinita raw kasi siya dahil lang sa pag-ubo. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. If you are sick, madam, if you are sick, you don't go out to the mall. Why are you here when you are sick? Nanggagalaiti sa galit si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon habang kausap ang umano'y Chinese na mag-asawa sa loob ng isang mall sa Makati kagabi. Makikita rin na dinuduro-duro ng abogada ang lalaki habang hinihingi ang pangalan nito. Hindi ka nga naka-Rolex. Yun yung punto dun eh. Yan yung hinighlight nila. Hindi ka nga naka-Rolex, hindi ka nga naka-Gucci. Ako pa ang pinili mo. Di ba ngayon ang sinasabi nila dito ng mga dilawang ulul na kesyo matapobre masyado. Putang inang yan. Paano naging matapobre si Guanzon? Naging matapobre si Guanzon kasi naunang naging matapobre etong kaaway niya. Kasi sinabi niya gago, matapobre. O ibig sabihin minatas siya. Kung titingnan mo yung statement niya, minatas siya. So naging matapobre si Guanzon dahil minatas siya? Siya nga ang minatay. So itong mamang ito, minamata siya na wala siyang pera pambili ng face mask. Putang ina mo, bakit mo sasabihin wala akong pera? Taga dito ako sa Rockwell. Ang mahal ng property dito sa Rockwell. Isa pa, pasyalan ng mayayaman to, nandito ako araw-araw. Naka-Dior ako na bag. Naka-Gucci ako na sapatos. Naka-Rolex ako, tas sasabihin mo ako na matapobre. Siyempre, pag minata mo ko, titingnan ko, halimbawa, sabihan mo, ang pangit mo. Siyempre, titingnan ko kung maganda ka ba, pogi ka. Pero kung putang ina mo, mas pangit ka sa akin, tapos tinatawag mo kung pangit, tarantado ka. I-highlight ko lahat ng bukbuk sa mukha mo. Sabihin ko, may ketong ka dito, may baktol ka dito, meron kang chikinini dyan. Lahat yun papansinin ko. Bakit? Kasi sinita mo ko Sasabihin mo, pangit ako mas pogi ko sa'yo. Hindi ba? Sabi ng nanay ko. So, ganun din. Kaya sabi ni Guanzon, putang ina nito, pinagtitripan ako nito, sinasabi nito, wala akong pera, mahirap ako. Puta, naka-Rolex ako, naka-Dior ako na bag, naka-Gucci ako na sapatos. Putang ina niyan, itong attire ko lang na to, get up ko na to, pukinang inan to, kabuhayan mo na. Kaya ginanon niya, putang ina ka, mamatahin mo ko, hindi ka nga naka-Rolex, hindi ka nga naka-Gucci, putang ina ka, naka-plastic bag ka lang, tas mamatahin mo ko. Yun yung kabubuhan, putang ina nitong mga dilawan na ito Itong mga tanga-tanga na mga dilawan na ito, talagang inaano lang nila yung mga sarili nila na pipiliin lang nila yung mga pwede nilang gamitin for propaganda, for trolling. Dahil yung mga yan, basta makakita yan ng kahit na maliit, katiting na bagay lang. Makakita yan ng katiting na bagay para maliitin tong or mapasama ang pangalan ng mga Duterte-aligned, yung mga Duterte supporters. Duterte-aligned personalities. Gagawin nila yan. So ngayon, sinasabi nila na si Guanzon daw walang breeding. Si Guanzon daw ganito, si Guanzon ganyan. Gago ba kayo? Hindi nyo nakita yung buong pangyayari. Dito lang kayo nagbase sa video na ito. Pero kung pagbabasihan mo yung video na ito, nakikita mo yung babae na halos umiiwas na kay Guanzon Umiiwas kay Guanzon kasi alam na may kasalanan sila. Mantakin mo, maliitin mo yung tao. Sabihin mo na matanda na yan, dapat ang matatanda ginagalang Dito sa Pilipinas, kahit gaano ka bastos yung matanda, halimbawa ako, naglalakad akong ganyan. Umupo ako sa isang restaurant. Tapos merong isang senior citizen na alam ko naman na nag-uulyanin na. Tapos biglang irritable siya sa akin, asar siya sa akin. Sinabi niya sa akin, naalibadbaran kasi ako sa iyo, baka pwede. Lumipat ka. Putya, matanda yan May lola naman tayong lahat at lahat tayo, yung mga lola at lolo natin, nire-respeto natin yan Hindi ba kahit gaano kasusungit sa atin yan mga yan. So anong gagawin natin? Iiwas na lang tayo kasi matanda na yan. Sabi nga matanda na, intindihin mo na. Pero ito matanda, umuubo, imbis na maging concern ka, aasarin mo pa na, uy, ang lalakas naman ng ubo mo.
Wala ka man lang face mask. Wala ka bang pambiling face mask? O kaya may sakit ka ba? Kung may sakit ka, umuwi ka na. Gaganunin mo ako. Sabi ko nga sa'yo, sukdulan talagang pambabastos yan. Putang ina, sabi ko, napakaswerte mo kuya kung ako ang ginanyan mo. Putang ina, tutubuan ka ng buhok sa akin. Kalbo rin kasi ito eh, kalbo rin eh. Wala rin buhok. Puta, makikipag-umpugan ako ng ulo sa'yo, pakintaban tayo ng ulo, demonyo ka. Sinasabi dito ni Guanzon, mata pobre. So ibig sabihin, minatas siya. Dapat yun ang pinick up nitong mga gagong dilawan na to. At sinabi na isang kababayan natin minata sa sarili niyang bayan, you should not be happy about it. Dapat magalit ka ron, hindi ba? Di ba naman nakagucci? Ako ba pinili mo? No, I want your name. Jensen. Get his name. Sa isang Facebook video, ipinaliwanag ni Guanzon kung saan nagugat ang kanyang galit. Sinita raw kasi siya ng lalaki matapos siyang umubo dahil sa katinang lalamunan. You're coughing. You should leave the mall. You should stay at home. Sabihan ka ba naman, don't you have money to buy a mask? Di ba? Sabihan ka na ganun, putang ina niya. Ako gagawin mo, sasampaling kita ng pitakang walang laman. Oo, maniwala ka. Hindi ako sa'yo, asar sa'yo. Nabastusan daw si Guanzon sa asta ng lalaki kaya uminit ang kanyang dugo. Humingi naman daw ng dispensa ang babae pero ang mister nito, tiningnan daw siya mula ulo hanggang paa. Sinampahan ni Guanzon ng kasong unjust vexation at grave oral defamation ang mag-asawa. Ano putang ina to? Mukhang ang paslupa ni hindi nga nakalakos. Ako, nagla-live lang ako, nakabos ako eh. Ibig sabihin, tanginan yan, wag kasi kayo masyadong mayabang. Minsan yung mga troll, yung mga mapangmata, lalo sa social media, yung mga walang makain eh. Kaya nga lagi kong inaasar yung mga basher ko eh, kung gaano ako ka-blessed. Oo, kaya lagi kong inaasar yung mga bashers ko kung gaano ako ka-blessed. Alam niyo kung bakit? Oo, kasi nga, minsan talaga sa Pilipinas, yung crab mentality, yung kapag ka nakikita kanila na medyo umaangat ka, hilain kanila pababa, ganyan mga Pilipino. Yung bumili ka ng gamit, parang achievement mo, yes, bumili ko ng gamit, out of my pinaghirapan. Sasabihin nila, tangina, utang lang yan eh. Yan mo yun, imbis na maging masaya ka sa ibang tao sa achievements nila, putya yan, inaano mo, ini-stress mo yung sarili mo dahil sa inggit, mga inggitero mga Pilipino. Kaya minsan, ganyan tayo, nag-flex tayo ng mga bagay na meron tayo kasi sigurado ko yan yung mga bagay na wala sila. Oo, kaya nga sinasabi nila minsan ito iba naman yung kay Francis Leo Marcos. Iba naman yun kasi putang ina yun, scammer yun eh. Loko-loko talaga yun, scammer yung magnanakaw yun eh. Iba yung ganun. Yung mga basher ni hindi basher yun, haters talaga yun. Yung kay Francis Leo Marcos dahil putang ina nun, kawatan yun eh. Mantakin mo, magnanakaw ka, tas i-flex mo yung mga pinagnakawan mo. Parang din yan eh. Parang mga congressman din yan. Di ba? Magnanakaw yung tatay mo, kontraktor na congressman yung tatay mo, ninakaw nyo yung pera ng taong bayan, tapos yung mga anak ko makapagyabang ng kanilang mga luho, ganun-ganun lang. Itong atin, yung mga bagay na meron tayo, pinaghirapan natin yan. We earned it. We saved before we got those things na meron tayo. Kaya yung mga pinaghirapan na mga bagay, dapat mo talagang i-flex yun sa mga tao na nang mamaliit sa'yo. Pero yung putyang ina, magnanakaw ka, scammer ka. Ginagamit mo yung ibang tao para para magkamal-kamal ka ng pera sa sindikato mo. Katulad nga ng mga congressman, katulad ng mga senador, katulad ng mga kontraktor, hindi ba? Pera ng taong bayan, yung ninanakaw ninyo tapos ang luluho nyo. Ang gaganda ng mga gamit nyo. Wala yan. Walang kwenta lahat ng gamit na meron ka kung hindi mo pinaghirapan. Now, you can flex the things that you have, lalong-lalo na kung it's hard-earned and it's blood, sweat. It's your blood, sweat, and tears. Okay lang yan, ipagyabang kung minamaliit ka ng mga tao. Katulad ako dito, may pupunta rito, sasabihin ganito, ganyan. Sasabihin maitim ako. Gago ba kayo? The money that I spend para maging makinis ang mukha ko, I am sure, hindi nyo kayang i-spend yan sa mga sarili ninyo kahit sa mga pamilya ninyo. The money that I earned to put my kids in good schools, I'm pretty sure hindi nyo kayang gawin yan sa mga anak ninyo. Minsan yung mga taong mabababa, mga walang mga dukha, patay gutom at mga hampas lupa, sila pa yung magagaling magyabang. Nagkaroon lang ng 500 sa pitaka,
Putang ina, akala mo kaya na nilang bili ng Pilipinas. Ganyan ang problema sa mga Pilipino eh. Kaya minsan di mo masisisi yung mga tao na lalong pinaghirapan nila, pinagyayabang nila yung pinaghirapan nila. Dahil mayabang ka rin eh. Di ba ang mahirap nun yung hindi mo naman tinatanong, yung hindi mo naman inaano, hindi, wala namang sabi-sabi, bigla na lang, iyayabang yung mga bagay niya sa'yo. Yun, tadyakan mo. Pero kung putsang ina, mamaliitin mo ko, sasabihin mo, ganito ako, tapos putang ina, mas mahirap pa buhay mo sa akin. Pakyo ka. O, hindi ba? O, sasabihin, ilagay natin sa ibang aspeto. Pero wag na. O, ituloy natin to. Sinusubukan pa namin silang kunan ng pahayag. Gate naman ni Guanzon. Hindi naman ako... Dito, panoorin natin yung isang ni Guanzon, yung kanyang paliwanag tungkol dito. Ayan, kasi nag-Facebook live siya at pinaliwanag niya kung ano yung nangyari. O, pakinggan. Morning. Thank you sa mga nag-alala sa akin. At nag-video lang ako ngayon, kahit short lang ito, just to assure you that I'm okay. Mataas ang blood pressure ko kagabi, pero it's stabilized naman. And alam nyo naman ako, hindi naman ako nagagalit kung hindi talagang sukdulan yung injustice or mali, di ba? Si BBM nga, di ba? Tumayo ako doon sa cathedral at talagang speech ako doon na halos walang pahinga na. Banat talaga. Ito, hindi naman pwedeng palampasin yun yung pag ilaalipusta ka na. Dinidefend ko nga ibang tao pag ginaganon sila, sarili ko pa kaya. Sabihan ba naman niya ako sa Rockwell Mall na you're coughing, you should leave the mall, you should stay at home. Ha? Para bang siya may-ari ng mall? 'Di ba? Na para bang siya may-ari ng mall? Kung ako din sabihan mo talaga ng ganun, puta, dalawa tayo lalabas dito. Bakit ako lang? Puta, hahatakin kita palabas. Doon yun nagsimula. Tsaka ang dami kong kilala doon sa Rockwell Mall. Nakapaligid doon yung mga residents doon. Kilala ko yan sila. Kilala nila ako. Isa pa nga, sinabi pa siya sa akin nung pinuntahan ko siya, I'm sorry sir for the commotion. Sabi nga niya, Miss Guanzon. Gumanon pa nga Ibig sabihin, O, tingnan mo, kilala siya dun. Kasi alam nila si Guanzon, LGBT. Oo, member to ng LGBT. Tomboy to Tingnan mo, tinawag nga siya dun, sir. Meaning, kilala siya dun. Taga ron siya. He's a part of that community. And then somebody outside, or from the outside, goes in na magfi-feeling elite. Ganyan yung mga dilawan Ganyan yung mga dilawan, ganyan kumilos yung mga dilawan. napahiya talaga ako doon sa ginawa ng taong yun. Sabihan ka ba naman? Don't you have money to buy a mask? Bawal pala sa kanya kahit umubo ka lang minsan. Kahit nasa public ka, Rockwell Mall ka. Yung mga tao doon, they're very courteous, ha? They say hello to each other, familiar faces. Obviously, hindi siya taga doon. Later we found out na hindi talaga sila taga doon. Kasi nung nasa police station na sila, syempre may mga ID na sila. Nagreklamo po talaga ako sa police and filed the case for unjust fixation and grave oral defamation last night. Kahit gabing-gabi na I wasn't feeling well and tired and I had no dinner. Many people naman na kontra sa akin, they're taking advantage of this to malign me. Pinapaalala ko lang po sa tumuha ng video,
na bawal po talaga sa batas yun, kaya pinagbabawal yun sa Rockwell Mall. You have violated my right to privacy and that is a criminal offense. Kaya sana po pag nakita nyo yung video ko later, maybe later this afternoon, ay mas makita nyo yung buong katotohanan and story, and you can comment and if you like to defend me in any Facebook post. Thank you very much. Actually, Bing Guanzon, hindi actually mas hinangaan ka nga ng taong bayan eh. Kasi ibig sabihin, you walk the talk, hindi ka supot. Ibig sabihin, talagang may paninindigan ka. Oh, kasi Bing Guanzon is an official of court. Ano yan? Abogado yan. And hindi lang siya normal na abogado. Naging tawag dito, COMELEC commissioner pa ito. Tama ba? Commissioner ba tawag sa kanila? Yung basta yun nag-ano pa to sa kaya nga tinatawag siya na Commissioner Guanzon kasi naging COMELEC commissioner ito, mga boss. So at nakita nyo naman, sinaktan niya ba yung tao? Hindi. Sinigaw-sigawan niya yung tao because altercation nga eh. Meron ba nag-aaway na nagbubulungan? Natural, magtataasan na talaga ng boses yan. And kita mo hanggang saan dumating yung altercation nila. Umabot hanggang presinto. Kasi alam ni Bing Guanzon kung ano yung karapatan niya at alam niya na may nilabag na batas etong mga ito. At kapag may nilabag kang batas, kaya nga hindi pa pwedeng bendalo-bendalo na yan eh. Pag may nilabag kang batas, mananagot ka sa batas at kailangan ka talagang hulihin ng pulis at magpapiyansa ka. May piyansa man yan, yung mga sinasabi niya unjust vexation, oral defamation, may mga naman yan, may mga piyansa naman yan, hindi naman habang buhay na pagkakulong, pero maaabala ka talaga dyan. At saka, aasuntuhin ka talaga nito ni Guanzon. Ibig sabihin ito si Guanzon, alam niya yung batas, hindi siya lumabis doon sa dapat niyang gawin, bagamat sumisigaw siya because syempre, inabuso ka nga eh. Nilabag nga yung karapatan mo eh. Natural, alam nga naman, pulbuhasan mo pa yan. Alam nga naman, make-upan mo pa yan. Masahihin mo pa yan, di ba? So, the fact na umabot sila doon sa presinto, ibig sabihin, matino ang utak talaga nito ni Guanzon. Dinadaan niya sa tamang proseso. Ito si Guanzon, may mga bodyguard dyan. Si Guanzon, may mga may mga, considering that you are a former commissioner, yung iba nga dyan wala namang kwenta yung mga ahensya nila ng gobyerno. Wala na sila sa gobyerno, may mga bodyguard pa eh. Binabayaran pa rin ng ng mga kaibigan nila ng mga nasa gobyerno yung mga bodyguard nila eh. So pasalamat nga si Kuya, ito si Guanzon, hindi tumapang-abuso sa kapangyarihan na hanggang ngayon may bodyguard pa because every commissioner, every high-ranking official sa public service, may mga bodyguard dyan. Even when they're retired, look at the retired generals. Even if they're retired, they still have their security detail. Ito si Bing Guanzon. Ako, taas ang kamay ko sa iyo. Nakita ko na talagang may bayag ka. Mas may bayag ka pa kaysa dun sa mga dilawan tae na mga lalaki. Na you stood your ground, you know your rights, and you are and hindi ka lumabis doon sa dapat na moral na gawin ng isang tao. Di ka nanakit, hindi ka nampukpok. Na yan. Lahat ng tao makikita yan. So kahit na anong pagmamalain ng mga dilawan tae, loyalista sa ginawa mo, sigurado ako hindi nila kayang gawin yan dahil mga supot pa sila, hindi pa sila tuli. Mas tuli ka pa kesa sa kanila, Bing Guanzon. Mahusay. Pinagtanggol nga siya ni Robin eh. 'Di ba? Pinagtanggol siya ni Robin Padilla, pinagtanggol siya nung mga Duterte supporter. Kaya okay 'yan. Wag kang masyadong isipin yung mga 'yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa,
Pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng